Guys, may inirelease pala si Realme na isang affordable phones ngayon sa market at ito nga yung pinakabagong Realme C71. At hindi lang ito basta affordable phones, meron din itong elegant design and better specifications kung ikukumpara natin sa mga dating entry-level smartphones nila. At alam kong matutuwa kayo dito. By the way, meron pala itong dalawang variants which is 4GB and 64 and 128GB. At pareho lang ito na under 6,000 pesos ang presyo. Okay, mabalik lang tayo dito sa mismong design ng phone na to. Unang-una akong napansin dito ay ang kanyang display. Ito ay naka-punch hole camera na. Yung dati kasi ay teardrop design pa yung palagi nating nakikita sa mga entry-level phones nila. At dito naman sa likod, ito ay naka-matte finish at may feather design tayong makikita at nakakadagdag angas ang dating. Now, isa pa sa napansin ko dito ay yung camera module nito sa likod ay parang ginaya nila ang design ni Oppo and Vivo na may ring light. Pero tinatawag nila Realme itong pulse light. At kagaya din ito sa ibang ring light, kapag may mga notification man na darating sa device na to, ay malalaman kaagad natin dahil umiilaw ang kanyang pulse light. Now, isa pa sa pros na meron sa phone na to, at masasabi ko na pwede natin i-recommend talaga sa mga delivery rider ay ang kanyang mataas na battery capacity. At ito pa siguro ang nakita ko ngayon na under 6,000 pesos na may pinakamataas na battery capacity, which is meron lang naman itong 6,300 mAh battery capacity. At para may idea lang kayo kung gaano ba kakunat ang battery ni Realme C71 dito sa PCMark battery test, yung SOT or screen on time result natin ay umabot lang naman ng 18 hours. Kaya tiyak na maasahan talaga natin ang phone na to na magagamit natin ng buong araw depende kung paano natin gamitin ito. At idagdag ko lang din na madali lang din itong i-full charge, hindi ka na maghihintay pa ng ilang oras sapagkat supported na din ito ng 45 watts super VOOC charge. At ito nga guys, kitang-kita nyo na 45 watts talaga yung charging brick na kasama nito sa loob ng box. And based on my charging test, 35% to 100%, umabot lamang ng 1 hour and 10 minutes lang na full charge na kaagad at bagay na bagay ang ganitong charging speed para sa isang phone na may mataas na battery capacity. Moving forward, usapang camera naman tayo kung saan meron itong 50 megapixel rear camera and 5 megapixel front-facing camera. Pagdating sa mga sample photos natin, kahit papano ay may konting details and sharpness naman at para sa akin ay okay na yan at alam naman natin kung ano talaga ang minamarket ni Realme para sa phone na to. Moving forward, malipat naman tayo dito sa kanyang performance kung saan meron itong chipset na Unisoc T7250 at naka-full Android 15 na din ang operating system nito out of the box. At yung Antutu score nito nasa 266,000. At wala tayong magiging problema naman sa phone na to kung gagamitin lang natin ito for social media consumption kagaya ng Facebook, YouTube, Messenger, TikTok, GCash at iba pa. At kung sa online games naman ang pag-uusapan, again, babaan lang natin ang expectation dito dahil hanggang light games lang talaga ang kaya ng phone na to. Dahil yun lang din talaga ang kayang i-handle ng chipset nito. At dito nga sa Mobile Legends, so far wala naman ako nagiging problema at nakakapaglaro naman ako ng maayos. Smooth din naman yung pag-navigate natin sa mapa. At nakakasabay naman ako sa clashing at sa pagbato ng mga skills. At pansin ko lang din sa ilang minuto ko ng paglalaro na gamit ang phone na to, hindi rin masyadong umiinit yung device ng sobra. Kaya para sa akin, palag ang phone na to para sa mga light games. And that's all for today mga ka-Android Feel at sana nakatulong ang video ito at abangan nyo po, ang sunod naman nating pag-usapan ay ang pinakabagong entry-level phones na naman ni Infinix, itong Infinix Smart 10.